Lacto Puffy, probiotic food supplement. Kaysa Lacto Puffy, pirmitang healthy. Sukad pa sa una, natong kauban, nga makahimsog yun sa kalawasan. Sa tanang kasakit, ug mga problema, sa Lacto Puffy kita matabangan. Lactobacillus nga kinahanglan sa atong kalawasan. O Lacto Puffy, o Lacto Puffy, sa Lacto Puffy permitang healthy. O Lacto Puffy, o Lacto Puffy, sa Lacto Puffy permitang healthy. Sukad pa sa una, natong kauban, nga makahimsog yun sa kalawasan. Sa tanang kasakit ug mga problema, sa Lacto Puffy kita matabangan. Lactobacillus nga kinahanglan sa atong kalawasan. O Lacto Puffy, o Lacto Puffy, sa Lacto Puffy permitang healthy. O Lacto Puffy, o Lacto Puffy, sa Lacto Puffy permitang healthy. Lacto Puffy, bringing health into your home. Gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero unong food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Kung maghiskot kitang kamunggay, sagad ato kining ipare sa pagkaon sama sa linatan nga manok. Matud pa, manok kinamunggayan. Aman, sayod ka ba nga ang kamunggay mas daghan og vitamin C kaysa oranges? Ug mas daghan og calcium kaysa gatas? Mas daghan og vitamin A kaysa carrots? Ug mas daghan og potassium kaysa saging? Ang kamunggay mubalanse sa imong blood sugar. Mao nga ang kamunggay gitawag og Miracle Tree. Mga gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero unong food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lacto Puffy, bring health into your home. Lacto Puffy, ang ilimnon nga maayo sa tanang sakit sama sa arthritis, diabetes, sakit sa tiyan, high blood, kidney, ulcer, atay, kalipanga, pagpanglipong-lipong, insomnia ug uban pa. Ang Lacto Puffy kaming usab nga dili mataptan og sakit. Usa kanunaya ang pag-inom sa Lacto Puffy para happy ug healthy ang pamilya. Mag-Lacto Puffy kitang tanan. Mag-Lacto Puffy. Lacto Puffy, ilimnon alang sa tanan. Lacto Puffy, palit na. Lacto Puffy, ilimnon nito kaayo. Number 1, sa tanang sakit kini mo ayo. Lacto Puffy, tambal nga pagkaan nito baka, okay? Diba? Wow. O dini man ang lipod pa, inakanunaya. Lacto Puffy, mapaitim na. Lacto Puffy, kanunaya. Lacto Puffy, masaligan ka. Dali na. Mag-Lacto Puffy, ilimnon para sa
bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Atong oras sa Bantay Radio Cebu, alas 11:06. May buntag Sugbo. May buntag Metro Cebu ug kinatibuk ang probinsya sa Sugbo. Mga kasikbit nga lalawigan, kumusta? Ikan sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Kumusta ang atong mga suking tigpabinaw? Dinhi sa atong tulumanon, pulso sa katawhan. Diha sa atong mga listeners sa DYEG-FM sa lungsod sa Sambuan, Cebu. Man dito sa Negros Island region. Kumusta mong tanan? Maghinaot miha nga namo sa kapiskay og kamaya sa iyong panglawas karong mga orasa. Adlaw karon nga Huwebes, pizza 20 sa bulan sa Agosto tuig 2026. Ako si Ray Pasaporte, mao'y magiguban kaninyo hangtod kita sa alas 12 sa kaudtohon nining atong tulumanon karong adlaw. Ato pangumustahon sa mga atong mga listeners sa ato ang online platform nga naka-live streaming ta karon sa ato ang official Facebook page sa Bantay Radio Cebu. Kumusta mong tanan? Ilabi na sa atong mga Filipino workers nga tuwa karon sa nagkalain-lain nga kanasuran. Kumusta? Maing udto, maing hapon o maing gabi kaninyong tanan. Ugma, holiday, orbida. Raga ang uban natong mga kaigsunan nga naa diri na trabaho ron sa Dakbayan og Metro Cebu. Munay gingon, uwi ana. Planoha ang inyong mga biyahe ug mapuhon. Kay taas-taas ni ang bakasyon. Tulo ka adlaw ay trabaho ugma kay pista opisyal. Hala, amping lang ha sa inyong pagbiyahe. Sabi na kadtong mga nagmaniho sa ilang mga motorsiklo, amping intawon mong tanan. Kay matud pa ang disgrasya anaara kanunay sa ato ang luyo. Bani og pagampo ni atong pagbiyahe matag adlaw. Nagiyahan ta sa labawng makagagahom og ubanan pud ta sa atong anghel nga magbalantay. Anay importante diha kay doon natay tagsa-tagsa ka mga pamilya nga nagpaabot sa ato ang pagpauli sa atong mga balay. Nood ka. Kadaghan pog mga balay, no? Balay! Balay da engineer. Boy, no, sa nag-una na tong hisgutanan karong buntaga, ang Traffic Enforcement Unit sa Cebu City Police Office, mga kabantay, mohimo ni sila og dugang investigasyon kalabot ni adtong manag-uyab nga nagplano na kining magpakasal nga na disgrasya didto sa TAPS sa miaging gabi sa barangay Busay ning atong Dakbayan sa Sugbo. Kining maong manag-uyab nga plano na nilang magpakasal, kining laki usa ni ka pastor sa usa sa mga tinuhuan
Unya kining maong babay nga nag-edad og 25 anyos ba to? Trabahante ni sa usas mga tourist spot diha sa Taps mga kapulso. Gikuha ning maong babay sa iyang hidigugmang nga taga Barangay Alaska or kining taga Barangay Mambaling kay ihatod ni didto sa Sitio Roosevelt sa Barangay Busay ning atong Dakbayan sa Sugbo. Apan sila intawong duha mga kapulso nangamatay diha dayon bisan tuod og gidani sa Perpetual Succor Hospital sa mga niresponde atol sa pagkahitabo ni adtong Martes sa gabi sa dihang ang ilahang motorsiklo nga giluwanan nabalintong ni mga kapulso. Human ni bangga ni sa gutter kay ang gikasugat nga sakyanan ni kawat di ay ni sa ilahang agianan mga kapulso. Unya karon ni conclude lang dayon ang mga investigator sa Traffic Enforcement Unit nga matod pa nila self-accident kuno ang nahitabo. Klarohan ninyo ni ha. Kamong taga Traffic Enforcement Unit sa Cebu City Police Office tarungan ninyo ni giimbestigar. Kay kadtong sakyanan nga ilang gikasugat nga nakuhaan sa CCTV camera nga nag-high beam pa sa iyang suga. Unya nikawat sa Picas Lane di ay nga maoy giagian niining manag-uyab nga plano ng orpadong na magpakasal karong tuiga in town. Nikawat ni kining maong sakyanan padong ni tangas dito sa babaw paingon sa Taps unya kining manag-uyab padong na ni dulhog. Unya tungod sa kasuhaw siguro sa suga sa sakyanan plus ni kawat pagyod ang driver didto na disgrasya in taon ning manag-uyab nga nagsakay sa ilahang motorsiklo. Balintong. Grabe ha hinuuntong disgrasya ha. Grabe gyud. Unya ang Traffic Enforcement Unit muingon lang nga self-accident kuno. Karon. Muhimo na sila dugang investigasyon aron pag kuha ni adtong driver sa sakyanan, pagkuhagngan o pag-ila sa sakyanan nga gikasugat ni adtong manag-uyab sa wa pa kini madisgrasya ni adtong Martes sa gabi. Pastilan Ginoo, klaroha in taon ninyong pag-imbestigar ha. Klaro kaayo nga naay CCTV camera, nakuhaan ni sa CCTV unya moingon mo nga self-accident. Forbida. Angayan siguro na dihan dapita nga butangag suga unsa man ang nadisgrasyahan. Ang atong barangay diha sa Busay ato maning Papsi. Mao man ay galuhod sa ato ang kasal kini si Kapitan Yudi Sanchez unya mao man ay program director kaniadto sa gialagara na to nga sibianan nga Bantay Radio. Mao man roy kapitan diha. Paps, posible sigurong, mayo sigurong butangan na to nigsuga dihang Taps. Or mangayo tagsuga, bisag kining solar lang, dire sa Cebu City Government. Aron, hayag na ang maong dapit. Alang sa mga motorista nga mo bisita diha sa Taps. Porbida tong disgrasya. Sus. Nakaingon ko way mabuhi ni adto kay nabangga sa gutter ang motorsiklo unya ditsog ka murag nilupad in taon tong motor unya nabuwag tong mga sakay kadtong manag-uyab diha nangamatay dayon. Ito lang awhagon ang Traffic Enforcement Unit nga klaruhan ninyo ni inyohang pag-imbestigar aning maong hitabo. Unya, sa laing balita dinhi gihapon sa ato,
Uy, naunsa naman in taon ning pagpanghulga sa atong mga eskwelahan, oy. Ha? Naundang naman ta ni. Human sa nahitabo sa San Jose National High School dito sa Tacloban City ni adtong Hunyo 22. Doon na to'y mga pagpanghulga nga nadawat sa atong mga eskwelahan. Naundang unta to. Karon, nausba na sad ning mga pagpanghulga sa atong mga eskwelahan human sa nahitabong shooting incident didto sa Ateneo de Zamboanga University ni adtong Martes sa buntag mga kabantay. Now karon ang Vicente Rama High School ug Don Vicente Rama Elementary School daling misuspenso ni sa ilahang klase ni kagabi ini. Ha? Human makadawat ang mga ginikanan og magtutudlo or mabalaka ang mga ginikanan og magtutudlo nga may kalabutan sa usa ka taho bahin sa pagsulay or giingong pagsulay sa pagpamusil nga naglambigit sa usa ka minor de edad. Pastilan Ginoo ko. Kini nakutlo ning maong balita ni Cebu City Councilor Dave Tumulak kinsa maoy pangulo sa Cebu City Disaster Risk Reduction Management Office kon CCDRRMO. Kinihinoong maong bata nga maoy tinubdan sa pagpanghulga mga kapulso. Anaa na karon gitanggong na ni sa atong or gidani sa Police Station 11 og ang mga otoridad nakig-alayo ni dayon sa mga or sa tunghaan diha mga magtutudlo aron paligunon ang seguridad og masiguro ang kaluwasan sa mga estudyante diha. Pastila na unsa naman ning mga bata karon ay. Tungod baka ni sa kining online games karon nga grabihan na gyud og dili na to monitoron ang atong mga anak, ato na lang pasagdan diha nga naa nagyampunga diha sa mga internetan o baka inyong nang gipaangayag mga cellphone. Unya doon na mo'y wifi diha. Doon na mo'y internet diha sud sa inyohang mga balay. Uy monitora in taon ng inyong mga anak. Uy naunsa naman naunsa naman ang atong mga kabataan karon. Kana yano naman lang kaayong manghulga. Di naman mahadlok nga manghulga sa atong mga tinunan diha og mga magtutudlo. Palihog, mga ginikanan, monitora in taon ang inyong mga anak. Ayaw in taon ninyong pasagdi kay lahi na gyud kaayo rong panahon na. Ang mga bata ron, way mga trabaho, unya nagsigi lang og yampungad or nagkupot anang mga gadget diha or naalang nagyampungad sa mga internetan. Mga internet cafe. Barato ra kaayo ron 5Gs, 20, unya pila na ka oras. Kanang inyong mga anak dihagwas balay, labi nagway klase. Pangitaan ninyo, ayaw gininyo pasagdi. Pastilan Ginoo ko. Unya karon gihangyo ang publiko sa atong mga otoridad nga likayan ang pagpataka og mga pagpadalag mga text messages o baka diha sa social media, no? Nga dili ta magpataka og post kung wa pa mapamatud-i ang tinuod nga hinungdan sa hitabo. Kay mao ni makahatag og kahadlok og kalisang dili lang sa mga bata, mga magtutudlo, lakip na ang mga ginikanan in town.
Unya, dinhi gihapon sa ato, isus Ginoo ko. Gawas dito sa Basak Pardo ha, nga nakadawat og hulga ang atong mga ginikanan diha og magtutudlo sa Don Vicente Rama. Di ay karong buntag, di sa ilaing mga pagpanghulga nga nadawat sa Ateneo de Cebu nga nahimutang ni sa Dakbayan sa Mandawi karong buntag. Nga dunay gipakatap o dunay gipada diha sa group chat kabahin aning duha ka mga estudyante nga nagpakita sa ilahang armas. Pertiin taong lisangas mga ginikanan kagadinang buntag nga naghatod sa ilahang mga anak. Tungod sa nikatap diha sa group chat nga maoy nakapaalarma pod sa maong tunghaan. Dali-dali intaw kuha ang mga ginikanan sa ilahang mga anak tungod sa hulga. Or kining gipada sa duha ka mga tinun-an sa grade 10, nagpadanig mga hulagway sa usa ka group chat nga nagpakita sa paghupot og armas mga kapulso. Pastilan Ginoo ko. Wa gyud ni hunong siguro kining mga pagpanghulga sa atong mga tinun-an hangtod mahuman na lang siguro ning klase. Tungod aning social media mga kapulso. Naagi-paagi sa social media. Pastilan. Samtang sa kauluhan mga kapulso, kining pasangil nga may kalabutan sa iskandalo bitaw sa korupsyon, sa flood control project nga nagkantidad og binilyon ka pesos. Ato na lang ning ilubong siguro sa kalimot or ibutang tanis ibutang na lang tani sa basurahan sa kasaysayan mga kapulso. Ngano man kahinomdom mo ni adtong Orly Gutisa katong retired marine nga ni testimonya sa Senate Blue Ribbon Committee nga gikuptan pa kaniadto ni Senador Rodante Marcolita nga nipasangil nga naka-deliver kuno siya og mali-malitang kwarta ngadto ni kanhi Congressman Saldico og kanhi House Speaker Martin Romualdez. Karon, ni bakwi na sa iyahang pamahayag nga matod pa himo kuno kadtong maong affidavit mga kapulso. Ato ning hisgutan karon taon-taon. Kini Orly Gutisa nahanaw ni. Murag pila ka buwan nga nahanaw ni sukad nga ni testimonya ni siya sa Senate Blue Ribbon Committee nga gihuptan kaniadto ni Senador Rodante Marcolita. Unya ni tumaw na sadtong 18 Marines nga ni testify pod nga na ka-deliver kuno sila og mali-malitang kwarta. Mali-malitang kwarta mga kapulso ngadto sa mga politiko. Unya, kining nahitabo bitaw dito sa Zamboanga City ni adtong Martes mga kapulso nga dunay duha ka mga tinun-an ang namatay usana niini kadtong namusil. Now karon gikuhaan og pamahayag ang Malacañang sa maong hitabo ni adtong Martes pinaagi sa tigpamaba nga si Claire Castro mga kapulso. Iyaha man hinoong gibasol ang mga
magtutudlo. Ha? Kay duna kunoy mga magtutudlo sa atong mga eskwelahan nga nagtudlo sa kuno og dili maayo ngadto sa atong mga kabataan. Now, kini gialmahan ni kining maong pamahayag gialmahan ni sa Alliance of Concerned Teachers ECT nga giingong na impluwensyahan kuno kining mga bata sa mga magtutudlo, bahin sa kultura. Kultura sa kapintasan kunos diha sa mga eskwelahan. Pastilan gisaway ni siya unya daghang naglagot nga mga magtutudlo ni ining pamahayag ni Claire Castro ni adtong Martes unya kagahapon iyan ning gibakwi. Iyan ning gibakwi ato ning ipadangat unya no atong ikuan ning iyahang pamahayag sa gipahigayon nga press conference kagahapon didto sa Malacañang mga kapulso. Apan sa dili pa nato ni hisgutan kining maong mga isyu ato nang ipadangat ning importante kayong mga mensahe. Atong oras, 27 minutos na pasado alas 11. Please stand by. May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopaffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopaffy araw-araw. Natural ang galing. I'm Jim. So I've been a Lactopaffy user ever since January 2022. It was during the time when Omicron variant was a bit rampant here in Cebu. So as you can all remember, natuling time na grabe, nabukdan ko kung palit ko paracetamol ang mga tao sa kada pharmacy. Isod ako pangitang tambal. So I ended up deciding to try Lactopaffy. And for the grace of God, narakarang yun akong pamati ang Lactopaffy. In fact, sa una, sa magsipon ko, upo, ang ako yung immune is ka ng mga synthetic na medicines. Pero karon di na akong take na I've been taking Lactopaffy every day. In a day, makahurot ko o 90 ml tungod kay I will take Lactopaffy right after every breakfast, lunch, and dinner. So sa kadahuman ako kaon, take ko 30 ml nga Lactopaffy most likely after an hour sa pagkaon para nindot ang digestion sa tiyan. So one of the benefits ko na pa ng Lactopaffy is that mapafeel ko pirmi nga kung tiyan kalma. Wala na ko ka-remember nga kanang magkalibanga ko. Like sa una, kalibanga is like in a day, makalibang ko, let's say 5, 6. Gabi dyan akong sakit sa tiyan karon dili na. Kalmada akong tiyan nga. Muna ko yung mga ubosipon, maging akong pirming nun. Kanina lang yun akong isaligan. Hopefully, this company will still be here in the long run like this. Atong oras sa Bantay Radio Cebu, alas 11:30. Okay, daghang salamat. Balik ta dinhi sa atong tulumanon. Pulso sa katawhan. Ginighapon ang ubos yung alagad sa kahanginan. Ako si Ray Pasaporte. Hangtod kita sa alas 12 sa udto. Kagahapong adlaw, Merkules, no? Pizza 19. 20 man taron. Pila ka buwan na ning nawa si urwa na gyud magpakita ni si Orly Gutisa. Kadtong usa ka retiradong marin ug kanhi bodyguard
security personnel sa kanhi magbabalaod nga si Saldico nga hangtod karon wa na pud igkita ug wa na pud tay balita ug asa na ning nasura sa kalibutan nagtago-tago. Kagahapon, kalit lang ning mipatimaw si Orley Gutisa baga kapulso. Aron iyang bakwion ang iyang mga nahaunang pamahayag bahin sa giingon niyang paghatod sa kwarta nga iyang gihulagway nga basura kaniadto. Ha? Kining kwarta sa flood control. Ngadto kang kanhi House Speaker Martin Romualdez nga matod pa niya nga sila kuno si Senador Rodante Marcolita o kanhi Congressman Mike Defensor mao kuno'y nagkunsabo aron mugnaon o imbintohon ang maong istorya. Sa iyahang affidavit, kanang iyahang bakwi na. Sa iyahang affidavit ni adtong Agosto 13, karon lang ning buwan na. Unya nakuha ni sa inquirer.net no? Kagahapon. Sigutisa ni angkon mga kapulso nga wa gid kuno say personal nga kahibaw bahin sa giingong paghatod og mga malita nga gisudlan og minilyon nga kwarta nga gitawag niya basura ni kaniadto sa dihang ni-testify siya atol sa Senate Blue Ribbon Committee nga gihuptan pa kaniadto ni Senador Rodante Marcolita mga kapulso. Wa kuno siya kalibutan gyud nining malita nga adunay sulod nga kwarta ngadto sa propiedad ni kanhi senador o kanhi Congressman Saldico didto sa Valle Verde. O kining paghatod og kwarta pod ngadto sa Pinoy-anan ni kanhi House Speaker Martin Romualdez didto sa Forbes Park. Matod pa niya sa iyahang affidavit nga kuan adtong Agosto 13 nga out of fear and anxiety everything stated in the affidavit they prepared was something I claim to have witnessed even though it was not true. Bisan kunog dili ni tinuod. This included the statement that I took part in 3 deliveries of suitcase to the alleged residence of Speaker Martin Romualdez. Wa kuno siya direktang kontak sa kanhi House Speaker. Unya, wa gani kuno siya nakasuhito ni anang lugar. Matod pa ni Gutesa. Giingnan na kuno siyang Marcolita, mga kapulso, nga ang iyang testimonya mahimong missing link kuno ni. Mahimong missing link o ang kulang nga piraso sa puzzle nga gipangita tungod kay si kanhi Congressman Saldico mga kapulso. Raman kuno ang ilahang gisgutan kaniadto. Matod pa ni Gutisa. Doon na gani diri Matod pa nga kung ikaw ra ang makasulti nga naghatod ka og kwarta ngadto kang kanhi Speaker Martin Romualdez. Matod pa niya nga una kuno niyang nahimamat si kanhi Congressman Defensor og si Marcolita sa usa ka Japanese restaurant didto sa Pasay City mga kapulso. Duol kuno sa The Amazing Show kuno niadtong September
24, 2025, usa ka adlaw kuno sa wa pa siya mohatag og testimonya mga kapulso atubangan sa Senate Blue Ribbon Committee. Sumatod pa niya nga atol kuno sa ilahang panagtagbo, giingnan kuno siya ni former Congressman Defensor nga angay niyang isulti kuno nga nagdala siya og kwarta gikan sa Department of Public Works and Highways kun DPWH ngadto sa Pinoy-anan ni Saldico apan wa kuno siya matod pa niya nga wa kuno siya nakit-an nga mga paghatod og malita didto sa balay ni Saldico. Unya dugang pa ni Gutisa nga gisultian kuno siyang Mike Defensor nga ang mga kanhi executive assistant niko nga iyang giila nga sila si Paul ug Mark, no? Nasayod na kuno sa tanang detalye. So, gipugos kuno siya ni Defensor paghimo gyud og affidavit mga kapulso. So, matod pa niya nga while we were talking kuno, kasamtan kunong sila nag-istorya, he kept insisting kuno that I write down what he was telling me so that when Senador Dante arrived, he could read it and decide whether it was acceptable. Matod pa niya nga, Sir, please don't. Paul and Mark have already been mentioned. They are the case to all of their questions in the Senate. Gipugos kuno siya. Kini kunong paghimo kuno sa affidavit nga iyang itestimonya dito sa Senate Blue Ribbon Committee ni Rodante Marcolita, minaumao kuno minaumao. Unya ang umagad kuno ni Defensor kaning abogado nga gihinganlan og Mark mao kuno'y nagsuwat no sa iyahang pamahayag gamit kuno ang laptop. Gamit kuno ang laptop mga kapulso. Pastilan. Kung sao naman lang ni. Now, kini karon ang iyahang kuan kay matod pa niya nga gi-edit pa kuno ang iyahang affidavit gyud. Gi-edit kuno. Para matarong gyud ang iyahang testimonya dito sa Senate Blue Ribbon Committee unya. Kini kunong iyahang pagtestify, giupiran kuno siya ni Mike Defensor mga kapulso og 150 milyones ka pesos. Or plus hatagan pagig kuno og scholarship program ang iyang mga anak mga kapulso. Kining maong pag-recant na sa nahaunang affidavit ni Orly Gutisa mga kapulso, dunay mga netizens nga miturok ang ilahang pagduda. Miturok ang ilahang pagduda. Nga kani, wa ba kahay nagpaluyo ni ining tanan. Kining pagbakwi sa affidavit ni Orly Gutisa sa pasangil nga naghatod siya og mali-malitang kwarta ngadto sa balay ni kanhi House Speaker Martin Romualdez, wa ba kuno'y nagpaluyo ni ini. Kaya atong nasayran, katong 18 ka 18 Marines pod nga ni kuan pod ni pirma pod sa affidavit nga naghatod pod sila kwarta sa mga politiko upat ni ini ang nibakwi na pod sa ilahang mga nahaunang pamahayag. Unay gingon mga kapulso wa baka ni nagpaluyo nga mga hinungdan mga kapulso. Ngano? No?
nga kinis Orly Gutisa nahanaw manig pila ka buwan wa na gyud ni magpakita. Pero kagahapon ni kalit lang to nga og ni pahibaw nga iyang bakwion ang iyang nahaunang affidavit. Kay matod pa niya hinimo-himo ra kuno ang affidavit nga nagpasangil kang kanhi House Speaker Martin Romualdez mga kapulso. Gingon ato na lang ning ibutang sa kalimot kay kining investigation sa flood control project mga kapulso. Wa man gyoy nahitabo nga investigation. Why nahitabo nga investigation nga ang nagkupot karon sa Senate Blue Ribbon Committee si Senador Erwin Tulfo mga kapulso. Wa gyoy hisgot kung kanus-a ibalik or kanus-a mupahigayon og Senate Blue Ribbon Committee hearings bahin sa flood control. Wa gyud ibutang na lang tanis kalimot oy. Bisan tuod og makahuna-huna gid ta sa flood control skandal. Panahon nga mubundak ang kusog kayong uwan unya maglunop dayon. Dito sa Metro Manila unsay nahitabo ron? Dito sa Kalumpit, Bulacan ug uban pang mga lugar dito sa Metro Manila. Ganihang buntag ang report sa National Television atong nakita nga ang tubig dito sus tagiabaga in town dito sa Kalumpit, Bulacan mga kapulso. Kay nagsigi og uwan dito sukad pa ni adtong miaging simana ug hangtod karong simana nagsigi lang og bundak ang uwan dito tungod sa hanging habagat mga kapulso. Now, karon naabay naghisgot nga mga congressman, mga senador dito. Sa isyo sa flood control, hilom silang tanan. Hilom. Why naghisgot? Why preskon bahin aning isyo sa flood control? Katora hinoon si Congressman Bini Abante. Nga nagpapreskon siya nga nangita kang Vice President Sara Duterte kung asa na kuno. Kaya diyan na kuno, mura nagalunop na magmaayaw diri sa Metro Manila. Unya, asa naman ang Vice Presidente? Nangita man hinooning Congressman na wa man siya kasudya dito sa uban nga mga politiko nga maoy hinungdan aning flood control scandal nga gipunduhan ni og dako kayong kwartas gobyerno. Wa gyud. Nangita hinuos Vice Presidente. Karon ang atong Vice Presidente to aman dito sa Mindanao. Iya man tong bisita ang Ateneo de Zamboanga University human sa nahitabong shooting ni adtong Martes. Nangitas Bini Abante pero swerte ning congressmana nga nakalingkod nigbalik diha sa Kongreso. Kay gwa pa to ma-disqualify tong iyahang kontra nga ilahang gipetisyonan nga bahin sa citizenship nga maoy nakadaog sa piniliay ni adtong 2025 midterm election. Wa na ni asa na kaniron si kaning tigwa nga ning congressman si Bini Abante. Mao man ni sabaan kayo sa flood control kaning katong kuan sa una katong ilahang sa Quadcom perte ni ay perte ning kuan na gyud si Bini Abante atong ilahang investigation sa Quadcom committee hearings kabahin sa extrajudicial killings mga kapulso. Kalit lang ito nga, nagpapriskon ka, nangita manoos Vice Presidente, pastilan mga higala, paggaba. Sige, balik ta, karon taon alang pa sa dugang hisgutanan. Ato na ning ipasupot ang importante kayong mensahe. Atong oras, 15 minutos na lang sa dili pa bagalas 12. Please stand by. Cebu's agricultural challenges are structural. Irrigation infrastructure is limited.
agricultural zoning is fragmented. Soil rehabilitation and crop planning lack continuity. The solution is the establishment of an agro-economic zone in Cebu. This zone integrates modern irrigation systems, science-based crop zoning, standardized crop rotation and soil conditioning, farmer training and agri-technology, direct access to processing and market, increases productivity, reduces imports, creates jobs, and strengthens rural economies. The agroeconomic zone in Cebu is not a concept for the future. It is a decision that must be made today. Ako si Vanessa Almeda, taga Talisay City. Na-discover na ko ang lactopathy katong nasakit ko, na diagnose ko nga na ako'y kidney stone noong Marso 2018. Yung 2 weeks lang siya nga nigamit ko religiously sa lactopathy niya. 3 times a day. Niya. After 2 weeks yun, nakita dyan ako ang dako dyan siya nga miracle. Kaya nga nung nigawas ang bato. Pamatud-an dyan nako nga tinuod dyan siya nga naagid siya effect di ay sa imuha ang lacto. Regardless pa nga naa kay giinom nga tambal, ang pinakanindot pa jud ato no kay ni-stop kog inom og tambal and I just used lactopathy for 2 straight weeks. Unya ang bato nigawas jud siya. Pagkanindot jud kay sa piling. Mo na moingon kong tinuod jud ni. Nya mao pa jud ni siya ang nindot kayo nga nahitabo kay prior ana giingnan pa jud ko nga operahan ko kay grabe na daw kuno ang akong sitwasyon sa akong bato kay naamang ko'y stones both sa left and right kidneys. So ang diagnosis ng doctor was i-operate ko diha dayon pagkatong nadala ko sa hospital, pero wala jud nako na gihimo. Nangita ko laing paagi. Ngunit siya nga na abot jud ko nga nangita ko nga nakadungog naman ko na may istoryadaan nga nagingon nga ang lactopathy mo siya miracle drink siya in a way kay katong gisaysay sa ako ang naiusa ka pasyente nga na siya sakit niya iyang giimnom, so ako gid siya gi-try mo tong wala na ko niagi og operasyon. So hangtod karon padayon kong nag-inom sa iha para matotally cleanse na jud siya. Unya ang epekto sa ako kay more than a month naman jud ko nga nagamit. Ang epekto siya sa ako wala na ko'y mabati nga sakit sa akong likod. Dinhi sa ako ang right side. Wala na ko'y mabati nga sakit sa akong left, naapay gamay na lang gid siya nga akong bation. Unya positive jud ko nga mawala jud ni kay ngano padayon ra gihapon kong nagainom sa lactopathy. Religiously gid na nagainom. Atong oras sa Bantay Radio Cebu, 11 minutos na lang sa dili pa bag alas 11. Tukan man ko. Mayong pag-view no sa ato ang online live streaming ni Sonia Libaton Caballo diha sa Basak Pardo ning atong dakbayan sa Subo. Ban pang mga viewers ug atong mga listeners sa DYAG FM dito sa lungsod sa Sambuan, Cebu. Ang mga listeners pod dito sa Negros Island region, mga kapuls. Now, marag-apiki nagigita kaayo ani engineer. Kay doon na nalay just minutos ang nahabilin. Unyag ato pa nang i-play ang kinini ang pamahayag ni Auntie Claire Castro kabahin aning iyahang reaksyon nga gisaway siya
sa Alliance of Concerned Teachers kining ACT nga iyang gi saway ang mga matod pa niya nga ang mga magtutudlo gud dunay uban kunong mga magtutudlo or dili tanan kay murag maestro or maestra pod ang ginikanan de aning kaniadto ang aning Yusik Claire Castro nga matod pa nga kining giingon nga naimpluwensyahan ko no. Matod pa ni Yusik Claire Castro nga sa mga magtutudlo ang mga tinun-an bahin sa kultura aning sa may kuan aning kapintasan na pat. Kanang usay binisaya aning kapintasan. Kanabang muhimo og dili maayo nga buhat, no? Mga salawayon nga buhat. Sa mga eskwelahan, no? Kining pamahayag ni Auntie Claire Castro mga kapulso. Subay ni sa reaksyon niya sa dihang gikuhaan siya og pamahayag human sa nahitabo nga insidente sa pagpamusil didto sa eskwelahan sa Zamboanga City niadtong Martes sa buntag mga kapulso. So ato kunong i-play good kuno gamay lang kayo engineer para lang kuan. Okay. I would like to get your statement lang po on yesterday's comment po of the Alliance of Concerned Teachers saying that your statement yesterday regarding the Ateneo de Zamboanga incident to teachers was reckless and insulting daw po. Ano pong reaction niyo po dun? Okay, gusto lang po natin ipaliwanag at mukhang nagkakaroon po ng misconception, misinterpretation, misunderstanding sa ating nabanggit kahapon. Unang-una ay wala po tayong sinisisi na mga guro. Ito ay pagpapaalala sa ating mga kagalang-galang na mga guro kung ano po ang kanilang malaking role bilang tagahubog ng magandang kaugalian, lalong-lalo na sa mga kabataan. Ang ating pong sinabi ay ito po. Dapat na ang mga kabataan natin ay naggagabayan. Hindi lamang ng kanilang mga magulang, kundi sa kanila mismong paaralan. Tama naman po yun. At wala itong pagsisinungaling. At ito rin po ang ating nabanggit. Minsan na pong nakita, mismo ang ibang guro ay lumalabag sa itong klase ng moralidad. Sila minsan ay nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung paano maging walang modo, lalong-lalo na sa mga nakakatanda o sa ibang tao. So, kung sila man ay mayroong naramdaman na galit dahil sa ating tinuran, muli, gusto lang natin ipakita dahil baka hindi alam ng ating mga guro yung ibang nangyayari sa mga ginagawa ng ibang guro. So, nais ko pong ipaliwanag kung saan po ito nagmula para hindi po sila maiba ang kanilang pananaw sa ating sinabi. Dahil gusto ko rin po namang mapatunayan na itong ating sinabi ay naaayon din po sa mga naimbestigahan. Ito po ay isa lamang sa mga nakita natin. At ito naman ay nabalita na rin po. Ito ay patungkol sa nangyari, naganap sa Davao City. Kung saan may mga, hindi ko na po babanggitin kung saan eskwelahan. Dito po ay mga estudyante mismo. May mga sinasabi habang nandoon ang Pangulo. Mahirap banggitin yung mga words. Hindi katanggap-tanggap. Stop ko no, General. Para stop ko no. Kaning iyang gipakita nga kana bitong iya maning gikuan sa Banpipar. Nga dihay higayon nga si Presidente BBM ni bisita ni dito sa usas mga eskwelahan dito sa Davao. Unya sa dihang padong na nga mo biya si Presidente BBM paingon na nga musakay sa chopper
dihay mga bata nga nagsagit-sagit. Ha? Gisagitan ang atong presidente nga mura mag dili pod mao, dili maayo pod nga kana bang imong kuan gid dito sa pinakataas nga opisyal sa nasod. Na wa to mabadlong. Wa to mabadlong sa mga magtutudlo. Ha? Kay siyempre dunay kalihukan unya nibisita ang presidente, ang mga magtutudlo tuag yun tanan, no? Nitambong yun. So ang mga estudyante adtong higayuna, nagkatag. So dunay mga estudyante nga dito murag ikapila ka tukanda na kay ang video kuan kayo, no? Murag naa sa top. Top shot to nga video. Top shot to. So nagsagit-sagit ang mga estudyante o gisagitan ang presidente nga padong namo sakay sa chopper. So mo ni iyahang gikuhaan og base nga ang mga magtutudlo kuno sa ubang mga eskwelahan gitudluan kuno ang mga estudyante og dili kuno maayo nga kultura. Mo ni iyang gibasihan kanang iyang gipakita sa kanang kuan atol sa press conference dito sa Malacañang Press Corps nga gikuhaan siya og kanang reaksyon bahin adtong iyahang pamahayag ni adtong Martes nga matod pa sa ni Yussi Claire Castro nga gilain lang kuno pagsabot sa atong mga magtutudlo kay gisaway man ni siya sa Alliance of Concerned Teachers ECT. No? Bahin atong iyahang pamahayag nga natoy kuan adto nga ihabang kuan ang mga maestra or kining mga magtutudlo in general. So nipalag ang atong mga magtutudlo. Do na gani ko kuan din nabasahan nga konsus kamay nimo naapa ka sa kunduol. Auntie Claire? Kamayo nimong may kunong unsa man to hagkan kumuton. So, dili lang, ambot tanan na nga mga magtutudlo, membro ba sa ECT, kining Alliance of Concerned Teachers, doon na sad siguro dili. Pero sagad sa atong mga magtutudlo karon murag na lain pod sa pamahayag ni Auntie Claire Castro nga ang mga bata kuno karon nga nag-eskwela gitudluan kuno og dili maayo, dili maayo nga kultura diha. Nga ang mga bata murabag nahug nagway mga batasan. Kay limang ka. Si Presidente BBM dito sa Davao City sa usas mga eskwelahan o Davao, dinton dapitas Davao. Gisagit-sagitan, no? Gisagitan limang kag presidente sagitan ka. Mo respeto manganita ng mga mugbo lang kaayo granggo unsa pa ka ng presidente na gyud Presidente na gyud ang gisagitan sa ato pa. Why respeto tong mga bataa sa presidente? Mo ni gikuan gibasihan ni Yussi Claire Castro nga gitudluan kuno ang mga bata og dili maayo nga kultura diha sa atong mga magtutudlo which is gipalaga ni. Pero nganong wa man gyud mo angkon pod si Auntie Claire Castro wa pod mangayog pasaylo. Na misinterpret ra kuno or gilain lang kuno pagsabot sa ato ang mga magtutudlo. Di amo na. Lisod man sa kaayog mangayo siya pasaylo no unya siya maoy spokesperson sa Malacañang or mangayo siya dispensa sa iyahang giluwatan nga pamahayag ngadto sa mga sakop sa media. So murabag makaingon ta nga makaingo o mangayo siya pasaylo or mangayo siya dispensa samot sawayon si Yussi Claire Castro
sa mga netizens yun. Kay gisaway na rabagid sa daan. So wala tayo kong oras mga kapulso. Napupos na ang usa ka oras na tulumanon. Pulso sa katawhan nining adlaw nga Huwebes. Itsa 20 sa bulan sa Agosto tuig 2026. Ako na lang pasalamatan ang atong mga viewers sa ato ang tulumanon karon, labi na sa ato ang mga listeners sa DYEG-FM sa lungsod sa Sambuan, Cebu. Mga kasikbit nga lungsod og ingon man dito sa Negros Island region. Ang atong viewers no sa ato ang official account mismo nga atong gi-share, doon na tayo 142 ka mga viewers mga kapulso. Salamat kay ninyo. Ako na lang pasalamatan ang amo ang Chief Executive Officer sa Acel Laboratories Incorporated. Ato ang CEO mga kapulso, Engineer G. Sanchez. Atong Assistant CEO, Attorney Mikel Sabaliero. Among Station Manager, June Carillo. Akong technical partner diri sa Pikas Lawak, si Kinon Sinisa. Nabagan pod ni Patrick Deyagsay mga kapulso. Ako si Ray Pasaporte, magpasalamat sa inyong pagpaminaw. Ang tudogma pohon sa susamang takna og istasyon. Maayong udto og maayong pagpaniudto Sugbo. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.